Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 50 na tayo guys. Tuloy-tuloy lang yung daily diary at daily vlogs natin na to na ginagawa natin araw-araw. So, kwento natin yung mga nangyari kahapon. So, yung nangyari kahapon, no, okay naman lahat. So, ang daming utos nga pala. Pero okay lang sa akin, no resentment, wala tayong sama ng loob at okay lang sa akin yung mga ganong bagay. Yun nga lang may nangyari no. Although kasalanan ko kasi I don't really understand what they're saying kasi hindi pa tayo ganun ka fluent mag Mandarin. Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ni Putok. Nagturo siya ng 3 paleta, so ang pagkakaintindi ko yung 3 paleta na yun nilalagay sa likod. So nung kinuha ko yung 3 paleta, nilagay ko sa likod, nangyari, nag-chat si Chu Chang na bakit meron pa rin mga paleta. Sabi daw niya 3 lang daw na paleta ang dapat iwan doon sa loob. So, kinuha ko ulit yung isa. So, may natira pang 4. Nung nag-chat ulit si Putok ng na bakit minention yung pangalan ko tapos dot. Yung tuldok. So, yung ibig sabihin kasi nun parang hindi na sila natutuwa. Yun ang ibig sabihin ng ganong So sabi ko, ano mo talaga yung sinasabi? So, okay, 3 paleta yata ang may iwan lang sa loob. So, kinuha ko ulit yung isang paleta, kinargahan ko ng pang-deliver sa washing para i-washing. Tapos yun na, okay na lahat. Pero hindi na ako nag-reply ng kahit na hindi na ako nag-reason at nagkipagtalo. Basta, ginawa ko na lang yung kung anong dapat kong gawin. Kasi, may pag-reason tayo baka nga yung sinabi niya is 3 lang paleta ang iwan dun sa loob at lahat ilabas na. So ang pagkakaintindi ko kasi 1, 2, 3 pagkakaintindi ko 3 paleta lang ang ilalabas. So kasi hindi ko masyadong gets yung pagkakasabi niya. So yun lang naman no. Okay naman lahat sa trabaho. Siyempre, ginagampanan natin yung trabaho natin ng maayos. Tapos, sa mga katrabaho, I try my best to be a good person. To be a good person for everyone. Pero, yun nga, may nangyari kahapon, sinigawan tayo, no? Nandun tayo, nag-cellphone tayo sa likod. Isang OP. Sumigaw. So, pinabayaan ko nung una, kaso biglang nag-trigger na naman sa utak ko mga kabastos to, walang respeto. So, sinigawan ko rin siya pabalik. Sinabihan ko ng, hoy! Akala ko lilingan, titingnan ko sana siya ng masama. So, hindi naman. Tapos yun, parang napapaisip siya na siya kahapon kung dapat niya pa ba akong i-approach o hindi na. Parang napapatingin siya sa akin. So, yun lang no. Kasi, hindi ka naman siya ginaganon. Tapos, naggaganon siya. Siyempre, ayaw natin ng ganon. Yun lang no. Kasi nakakawalang respeto yun. Tapos, although dapat hindi na tayo gumanti doon pinabayaan na lang natin. Kaya lang, baka masanay. Mamihasa na, okay lang pala doon. Yun din ang yung parang nagtatalo sa ganun. Kung dapat mo bang hindi patulan, ignore them, or dapat mong patulan para lang tumigil. Kasi ang tao kasi pag hindi mo pinatulan, lalo kang aasarin. Pag pinatulan mo naman, sasama naman loob sa'yo. Ang hirap no. Pero siguro, wag na lang patulan at yun yung tama, wag na lang patulan talaga. Para hindi kayo magkaroon ng ng sama ng loob. So, yun lang no. Ano pa ba? Ang daming utos, so okay lang. Tinanggap natin lahat yung ginawa natin lahat. Ano pa ba? Yun nga,
yung kay Putok. So yun lang yung na-discover ko na hindi na tayo ganun ka na-intimidate at ganun sa natatakot ng ganun. May peace of mind na tayo sa ganung bagay. I take responsibility sa mga nangyayari sa atin kasi it's my fault kasi hindi ko siya naiintindihan masyado. So kailangan ko talaga mag-aral ng Mandarin. So yun ang gagawin ko araw-araw. May bakanting oras, yun gagawin ko, mag-aaral ako Mandarin. Kailangan maging fluent ako sa bagay na yan para mas maging maayos yung flow ng trabaho natin. Kasi mga check one, dito tayo sa Taiwan, ibang lahi, so dapat naka-adjust na, dapat nga 4 years na tayo dito, dapat fluent na tayo, kaso nga lang hindi naman kasi naging priority natin yung ganung, it's not our priority to learn their language. So that's it. And yun yung nabasa ko pala kagabi, basahin ko lang. Bible, Acts 10 verse 26. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. And he said unto them, Ye know how that is an unlawful thing for a man that is Jew to keep company, or come unto one another nation, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Then Peter opened his mouth and said, verse 34 na to, and said, Of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Wala siyang respeto sa mga tao. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Yes, accepted with him. Yung mga gumagawa ng kabutihan, worketh righteousness. So pinagtatrabahuan yung righteousness, guys. Pagiging matuwid. So kailangan mo nga siyang trabahuin. Kasi hindi ganun kadali maging righteous, maging tama. Hindi ganun kadali. So dapat pagtrabahuan mo. So yun yung nangyayari sa atin ngayon, no? Na ay mali yung nagawa kong yun, mali. Okay? Tapos ito lang parang na-reflect sa akin. Unlawful things for a man that Jew to keep company or come unto one another nation, but God hath shown me that I should not call any man common or unclean. So unclean tayo, guys, no? Jew to keep company or come unto one another nation. So, yung parang na-reflection sa akin, yung parang I keep company dun sa mga taong marumi. So, yun nga yung nag-criticize palagi sa ibang tao. Yun din kasi naging flow ng usapan namin. Parang hindi ako na komportable na pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Yun na yung ngayon kasi criticism yun eh. Kaso nga lang yung kaibigan natin, nasanay na siya ng ganon. Kasi that's my old life, guys. That's my old life na yung dati. Kapag meron kaming napuna sa isang tao, yung pag-topic namin, tuwang-tuwa din siya eh. Yung nag-i-enjoy din siya habang pinag-uusapan yung ganong mga bagay. So para sa akin ngayon, hindi na ako nag-i-enjoy sa ganon eh. Gusto kong malihis yung usapan, gusto kong mabago. So yun lang, no. Tapos ngayong umaga naman, for I be an offender or have committed anything worthy of death, I refuse not to die. But if there none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar. So ito, guys, no, parang nag-reflection. Nanaginip kasi ako ng masama. Parang merong napagbuhatan ng masama. Parang si Kuya Dante sa Gawad Kalinga. Yung kapatid niya ba napatay at merong pera yata. Parang ganun yung takbo eh. Tapos ngayon ito nabasa natin. Hindi ito yung una kong nabasa, pero ito yung kinuha ko kasi
Ito lang yung may sense na sa sinabi. Acts 25 verse 11, "For I be an offender, or have committed anything worthy of death, I refuse not to die." Kung sabi niya dito, kung ako ay isang nagkasala at worthy for death, I refuse not to die. So, hindi ako tatangging mamatay. Kung ako ay nagkasala na katumbas ay kamatayan, hindi ako tatanggi na mamatay. But if there none of these things were up, this accuse me. Pero kung wala sa mga bagay na to na inaakusa sa akin, ay hindi ko pagkakasala, walang sino man ang pwedeng mag-deliver sa akin ng ganun. Maapila ako kay Caesar. So, yun yung katotohanan, guys, no? So, kung ikaw nga naman ay nagkasala, yung pagkakasala mo ay hindi naman katumbas ng kamatayan, pwede kang mapila. So, yun lang, no? 11 minutes na itong video natin. Medyo mahaba-haba pala yun. Okay, that's it for today's video at salamat sa Diyos. God bless us all.